Wow, amen. Napakaganda pong panimula po yun. Ano po? Keep on the firing line. Ayan po. Napakasarap pong makinig ng awitin po para sa Panginoon. At sa umaga pong ito, handa na po ba ang lahat? Amen! Mas malakas po ang pagkakasigaw nung nasa likod ko. Ayan po. Tanungin po natin, Church, ready na po ba tayong sumamba sa Panginoon? Yes! Amen! Ayan, siyempre maligaya po tayo dahil may magandang lalaki po dito sa harapan. Ano po? Kita niyo, Bishop, yung sigaw ni Ninang Lita? Grabe, abot hanggang Cavite. Nung sinabi ko may magandang lalaki sa harapan po natin. Alam ko pong tayo po ay maligaya at masaya para sa pagsamba sa Panginoon at sa mga kapatid po natin online. Ang mga nakasubaybay po sa atin mula po sa iba't ibang bansa, ang mga kapatid po natin sa Europe, sa Italy, sa France, ang mga kapatid po natin sa Canada, at syempre yung mga nasa Japan po na mga kapatiran natin na nakasubaybay po ngayon, magandang araw po sa inyo. Dahil hindi ko alam kung umaga, gabi o hapon, pero yung lahat po ng yan ay bahagi ng isang araw. Kaya magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagsamba po sa Panginoon. Lahat po handa na pong sumamba, inanyayaan ko po kayong tumayo at sama-sama po natin bigkasin ang pahayag ng puso sa pagsamba at ang panawagan po sa ating pagsamba. Bigkasin po natin ang Roma 12:1. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamalig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ngayon naman po, sabay-sabay po nating bigkasin ang pahayag ng ating puso sa pagsamba. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos na may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Pusong dalisay, awitin po nating lahat. Pusong dalisay, ang aking nais. Dalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais. Dalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Psalms chapter 62, verse 1 up to verse 12. Truly my soul waited upon God, from him cometh my salvation. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. How long will you imagine mischief against a man? You shall be slain, all of you. As a bowing wall you shall be, and as a tottering fence. They only consult to cast him down from his excellency. They delight in lies. They bless with their mouth, but they curse inwardly. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from him.
He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Trust in Him at all times. Ye people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie. To be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity. Trust not in oppression, and become not vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. God has spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. Also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work. Let us pray. Dakilang Diyos, sa aming Ama na mapagpala sa lahat. Maraming pong salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang ikay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, patawad po sa aming pong mga pagkukulang. Linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo upang sa ganoon, ang aming pong paglapit sa inyong harapan ay maging katanggap-tanggap po, Panginoon. Panginoon, patuloy po namin nilalapit ang aming pong buong programa sa umagang ito mula sa aming pong awitan hanggang sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Dalayan ko, Ama, na pagpalain niyo po ang bawat isa at gamitin niyo po ang aming pong tagapagsalita, ang aming pong mahal na bishop na siya magpapahayag ng iyong mensahe, Panginoon, upang kami palakasin sa aming pong buhay spiritual, Panginoon. Ikaw patuloy na magbigay ng karunungan sa Kanya at nang sa ganong, Panginoon, ay maramdaman po namin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos niyo po sa bawat sa amin, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, inilalapit ko rin po yung mga kapatiran pa namin po na patungo pa lang po rito. Ikaw patuloy na mag-ingat sa kanila upang sa ganun ay makasama po namin sila sa ganitong uri ng gawain, dakilang Diyos. Salamat ng marami, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buong programa. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Amen. Ngayon po, darako tayo sa ating pag-aawitan. Amen. Alam ko pong Amen. kasado ang lahat. No? Dapat po, sa pagpasok pa lang natin dito sa ating bahay sambahan, let's always aim to give Right. God the highest praises that He deserve. Amen. Let's Amen. give our best to singing. Awitin po nating lahat. Holy, holy, holy. Amen. Hey. On the first stanza. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, my song shall rise to Thee. Everybody.
tunay po na wala tayong dapat idahilan para hindi ibigay yung pinakamataas na papuri sa Amen. Panginoon, no? Because He is a faithful God, He is a true God, napakatapat po niya sa ating That's right. buhay. Blessed be the name, awitin po natin lahat. Amen. On the first stanza. All praise to Him who reigns above in majesty supreme, who gave His Son for man to die, that He might marry. Everybody, blessed be the name. Amen. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Shout it out. Amen. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. All ladies, His name. amen, ladies. All gentlemen, God the Father's own right hand, where angels host us. Everybody on the chorus now. Blessed be the name, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Oh, Christian, last stanza. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace, of all earth's kingdoms conqueror, whose reign shall never. Everybody, blessed be the name. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. Mari na po tayo makupo. Amen. Wow! Talaga nga naman pong napakasarap pong umawit at napakaligaya po ng bawat isa. Alam niyo pa mga kapatid, damang-dama po, damang-dama po sa mga Kristiyanong naririto na handang-handang sumamba sa Panginoon. At ang sinasamba po natin ay ang tunay na Diyos at sumasamba po tayo sa Espiritu at katotohanan. Kaya talaga nga naman po, at syempre alam ko po, maligaya po tayo dahil makapal-kapal po itong nasa akin. Akala ko nga po, December 10 na po ngayon. Dahil ang dami na po nating bisita. Di ko ngayon, ganito karami to. How much more sa linggo, Bishop? Mukhang aabot po tayo ng 200 mahigit na bisita sa linggo. Kaya mga kapatid, baka yung iba nagkamali nyo. Yung kung na-invite sa linggo dapat, wala pong pagkakamali. So please, eto po, sa dami po nito mga kapatid, baka bukas na po tayo matapos sa service po natin. Dahil hindi ko pa binabasa. May bisita po tayo galing po sa San Jose. Eto, dito lang po ito, no? Sa San Jose po. At syempre, talaga nga naman po, napakasipag po ng Mansibad family. Ininbitahan po nila si Silva Mansibad. Amen. Asa po siya? Amen. Masaya kami, kasama ka namin ngayon, ma'am. At syempre, eto po, palagay ko po, napakaganda po nitong kasama po natin ngayon. I hope you will agree with me pag sinabi ko pong siya po ay maganda. Dahil ang pangalan niya ay Pretty. Ayan, Pretty Caban. Ayan, Pretty, si Pretty. Di ba? Totoo sinabi ko. Ayan. Thank you so much kay Pretty. Masaya po ba tayo? May kasama tayong Pretty ngayon. Amen. Opo, masaya tayo mga kapatid. Eto naman po, from San Jose del Monte, Bulacan. Napakalayo po ng pinanggalingan po nito. Pero kasama natin to sa feasting. Lagi po nanonood kay Bishop sa feasting. Siyempre po kasama po natin si Ma'am Helen Pataray. Si Ma'am Helen, ayan po, ayan. Siya po lagi natin ka-fellowship sa feasting. At kasama niya po ang isa pong maganda niyang anak na nag-aaral ng mechanical engineering sa PUP. Ayan. Alam na kagad ni Ma'am Melchion, si Karil. Karil? Ayan, si Karil. Ayan po. Thank you so much. Mula po sa Bulacan po yan, mga kapatid. Eto naman po. Di ko alam kung saan lugar lang galing po, pero kilala ni na Ma'am, baka Bulacan din po ito, si Ma'am Telma Ignaw. Ma'am Telma, ayan. Si Ma'am Telma. Hello po. Ayan. Magandang umaga po. Thank you so much po. At meron pa po tayo dito, mula po sa Sampaloc, Castañas,
si Rex Soriano. Rex. Ayan, alam ko, Ilocano po kayo. Ano po, taga saan po kayo? Ilocos. Ayan. Thank you so much. Agyaman kami iti anong tawag dito? Panag-attend yun tata. Nga bigat. Marigat anak. Ado pa iti Ilocano dito ay kakabsat. At ni Bishop ngamin, nagka po jay La Union, hindi may isang nga Domingo, isang nga tata, ado ti Ilocano nga napan ito'y iglesia tayo. Ayan. Napakarami pong Ilocano po ngayon. Nakasama po natin. At ito po sila. Okay, mula po, bisita po sila ni Jamaica, ni Donna. Ayan. Tawagin po natin si Mika May Tapek. Mika, pakita yung nga po, Mika. Ayan. Mga kapatid, mga future CPA yan, ha? Mga future CPA. Ayan po. At kasama din po natin, mula po sila sa Lawag, Kimberly Santos. Kimberly. Ayan. Thank you so much, Kimberly. And then, mayroon pa po tayo. Dito po, taga Burgos, Ilocos Norte, Antonio Nelinet. Nelinet. Ayan. At syempre, si Rizalyn Endrozo. Rizalyn. Amen. Ayan. Welcome kayo itoy. Uray, kada Domingo may kayo itoy. Pakanin kayo ni Milet. Okay, ayan. Maraming salamat po. Mga kapatid, masaya po ba tayo? Marami tayong bisita. At baka meron pa po tayo nakalimutan dyan. Meron po ba? Okay, kung wala na po, mga kapatid, ay alam ko pong maligaya po tayo mag-aawitan. Amen. Tayo po tayong lahat. Tawin po natin ang ligaya ng buhay. Come on, sing everyone. Sing it with joy. All together. Ligaya ng buhay. Come on, magkamahin tayo. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay makamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is the Savior too. Mark? It will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive it friends today and you'll have a happy life with Christ. Come on everyone! Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Sige po. Mga kapatid, upo po muna tayo kasi po meron po tayong baka kabahan po akong bigla dahil alam ko po kapag ganito pong may nagbe-birthday, mga kapatid, December na po pala ngayon. December na po ba ngayon? Ayan, December na po. At syempre, at ngayon, exactly today, na po, may nagbe-birthday po, pero unahin po natin nung December 1. Ayan, December 1, si Sister Charlene Mansibad. Wow, ano po, at kasama niya po niya nag-birthday si Micaela Baltazar at si Sister Frances Arce. Ayan, happy birthday po. Ano po, mga nagdiwang po noong December 1. Buti na lang hindi November 30, mga kapatid, kundi nakasabay pa nila At December 2, si Sister Luz Bautista. At si Mami Luz, at si Sister Jude Lim. Palandingin na naman po. Sister Jude, nag-birthday po kahapon. At ngayon, exactly today, ito po, nako, kinakabahan talaga ako. Nasaan na kaya si Commissioner? Nako, si Venice Bedar! Yehey! Okay, at syempre po, kasabay po niya mula po sa mission natin sa Tondo, si Analia Dungo! Ayan, nagkasabay po sila. Huwag po kayong kabahan, mga kapatid, kasi parang hindi tayo makakakain ngayon. At meron pa po,
December 4. Ayan, nako. Ay, kakabahan nga ako. Share natin to, no po? Ayan, si Sister Conch Mondehar. Ayun po siya sa likod. Sister Conch, happy birthday. At kasabay po niya, meron kang kasabay, sa LWBM Tondo, si Ina Francisco Dalasay. Ayan. At syempre pa po, anak po ni Sister Grace. Nanonood po sila sa atin online. Nandun po sila sa Apayao ngayon. Si Brother Gabriel Butay. Ayan po ang mga may birthday po natin. Sige po, awitan po natin sila mga kapatid. Awitan po natin. Pastor Rodel. Come on, let's sing blessed birthday. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. And blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Nasa taas ba si Binis? Linis, blessed birthday, Mama Nelia. Blessed birthday to you. Amen. This time tayo po'y dadako sa ating pong isa sa bahagi ng ating pong gawain, ang ating pong pagkakaloob. Niya ako pong bawat isang tumayo. Bago po tayo manalangin, allow me to read 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8, verse 12. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that man hath, and not according to that he hath not. Ang Diyos nawa patuloy na magpala sa pagkakabasa ng banalang sulatang yan. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Let us all pray. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for another opportunity, Lord, that we can offer everything, Panginoon, sa inyo, our tithes and offering. Lord, we pray that you will continue to bless every amount, Panginoon, that we're going to gather and continue to use this, Lord, for the furtherance of your gospel. Continue to bless everyone, Lord, and we're praying that you will continue also to bless yung mga kapatiran namin looking for the opportunity of work upang maging kabahagi din, Panginoon, sila sa aming pong magkakalob. Maraming pong salamat, Lord. Pinupuri namin yung dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pong lahat ay maaari na pong umupo. At habang tayo po'y nagkakaloob, tayo pong lahat ay umawit-awitin mo natin. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Come on. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free.
Maraming salamat po LWBC Sanctuary Choir, no? Patuloy po natin panalangin yung maging pagpapala po yung choir na to sa darating po nating anniversary. Ganun din po, patuloy po natin ipanalangin yung ating mga tagapanguna, no? Si Richard J. Bess, Sister Ara, yung ating po mga choir secretary, no? Yung kalusugan po nila, patuloy po natin ipanalangin. Lalong-lalo na po yung magiging success ng ating anniversary, no? Alam ko po ngayon, gusto pa po natin umawit para sa Panginoon, and let's keep the fire burning, no? Kagaya po ng inawit kanina ng ating opening, keep on the firing line. Tayo po tayong lahat. Magpuri po tayo sa Panginoon sa pag-aawitan. Awitin po natin, To God be the glory. Amen? Everybody, first stanza. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go. Everybody, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things. Lahat po ng pinagpala, lakasan po natin. Amen. Like redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus apart. Everybody on the chorus, praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done, great things He hath taught us, great things He hath done, and great are rejoicing through Jesus. But purer and higher, and greater will be our wonder, our transport when Jesus. Everybody praise the Lord. Louder please. Praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Amen. Ito pong huling awitin natin. Sana po maramdaman po natin kung gaano kadakila po talaga yung Panginoon sa ating Amen. buhay. Awitin po natin ang buong puso. How great thou art. Everybody. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all Thy works Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy far throughout the universe display. Everybody, then sings my soul. And sings my soul. Amen. My Savior God, to Thee, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art, how great Thou art. And when I think that God is not sparing, sent Him to die, I scarce can take it. That on the cross, that on the cross, my burden gladly bearing, He bled
chorus now. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Amen. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. For the last stanza. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Everybody. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great. Let's sing this for the last time. For the last time, chorus. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Amen. To God be the glory. Maaari na po tayo makaupo. Pakinggan po natin ang tanging bilang. Are you standing at a crossroad, wondering which road you should take, and you're dreading the decision and the possible mistake? But the will of God won't lead you where the grace of God can keep you. You will never be out of His care. Remember that the Lord's already there. Wherever you are, wherever you're going, God is right there beside you, seeing and knowing. Wherever you go, He already knows what lies ahead and what's behind. You'll always find He's never too far from wherever you are. You are waiting to hear thunder and see lightning in the sky. Oh, but God can works His wonders through a still small voice inside.
Just keep listening and learning and continue on your journey, following the one who is the way. He's the only road you need to take. Wherever you are, wherever you're going, God is right there beside you, seeing and knowing. Wherever you go, He already knows what lies ahead and what's behind. You'll always find He's never too far from wherever you are. Wherever you go, He already knows what lies ahead and what's behind. You'll always find that He's never too far for wherever you are. Thank you so much po, Sister Carrie. Mga kapatid, meron po tayong nakasama pa na po na dumating. Ay, thank you po. Kakanta po ba ako? Wait lang. Natatakot ako. Hindi ako nakapag-practice. Ayan po. Meron pong dumating po tayong bisita pa at alam ko pong maligaya po tayo na po na tayo po ay nadaragdagan. Tawagin po natin si Mitzi Villanueva. Mitzi? Asan si Michi? Ayun, sa likod. Hello. Ayan, si Michi Villanueva. Masaya kami, nakapiling ka po ka namin ngayon. Ano po? At ngayon, mga kapatid, syempre, ito na po yung pagkakataon na tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon. Yung pong ating pong tagapagsalita, mga kapatid, siya po yung pinaka-busy pastor sa buong daigdig. Na po, hindi lang po sa buong Pilipinas, kundi sasabihin ko po buong daigdig. Daig pa po niya tayo na nagtatrabaho ng 8 hours. Kasi po ito pong pastor po natin 24 hours po kung magtrabaho. Na po, sa iba't ibang bansa may mentoring kaya nga po mahirap pong makasabay si Bishop talaga sa pagtulog kasi hindi ka makakatulog. Na po, kasi po siya po mahihiya kang matulog dahil ang dami pong trabaho. Speaker na po siya sa church tapos may mga tumatawag pa po mula sa ibang bansa. Magugulat ka na lang po bago siya mag-preach sa church ng Sunday. May Bible study pa po yan. Ano po? May Bible study pa po. Kaya sabi ko, grabe po itong pastor po namin. Mahihiya po tayo talaga na hindi magtrabaho o gumawa para sa Panginoon. Ano po? Hindi na nga rin po niya alam kung ano po yung tawag po sa kanya. Kasi kapag sa church, in-invite siya, may evangelistic meeting, evangelist po siya. Tapos po nun, yung sumunod na araw, mentoring naman po. Ano po? Tapos nun, revivalist din po. Kaya sabi ko, Bishop, ano po ba kayo? Pastor for all season? Ano po? Kaya po, grabe po ang ating pong mahal na Bishop. Mga kapatid, alam ko po, handang-handa na po tayo. Lahat ng handa po, shout amen! At ito po, pinaka-importante sa lahat, ang pakikinig ng salita ng Panginoon, na ihatid po ng walang iba kundi ng ating mahal na Bishop, Bishop Freddy De Vega. Okay, so magtitiis po kayo sa akin ngayong umaga. Ho? So, good morning everyone. And actually po, I already told Pastor Norman to preach this morning because of my voice condition. Pero medyo nagigilty po ako. Kasi nung Saturday, ganito yung boses ko. Nag-speak ako sa conference. Kahapon, nag-speak po ako sa isang anniversary. Tapos, mamaya po, anniversary po, ng gawain po doon sa Pampanga. So parang nagigilty po ako na magpapahinga ako dito tapos mag-speak po ako doon sa kanila. Kaya ang prayer ko sa Panginoon, biyaya po para talaga patuloy pa rin. Anyway, bukas, pwede ko na pong ipahinga. Yung boses lang po, ho. Yung boses ko lang po. So tomorrow, pwedeng pahinga na po yan. At sa mga nakakarinig sa akin, kahit nasa online,
kung pwede, wala muna po tayong tawagan. Dahil kahit tutawag lang, yung boses, gamit na gamit pa rin. Mapahinga lang siguro ng ano po ito, mga 3 taon lang po, makaka-recover din po kaagad. So, we are very happy this morning kasi sinadya ko talaga tong schedule na ito to encourage everyone because this coming Sunday will be our anniversary. So kaya Sunday before anniversary, sinikop ko pong maka-attend po dito sa inyo at makasama po kayo. So at happy rin po ako na nakasama po natin yung mga kapatid po natin at yung pong marami tayong taga Ilocos ngayon. Actually, sila Brother Mark po, Sharjah po yan. So nauwi lang po dito and very happy. Kasama po niya si Nanay. Okay, si Vianan po. Salamat po at welcome po kayo dito. Tapos ganun din po si Ate Mylene. Nandiyan na po si Ate Mylene. Nakita ko na eh. Ayun, si Ate Mylene. Okay, so ngayong sandaling ito, patutunayan natin na ang power ng Word of God wala sa sigaw. Ang power ng Word of God ay sa mismong Word. Amen? So, naririnig niyo po ba ako? Loud and clear? Okay, so pakitulungan na lang ng sound system. Ephesians chapter 2 po para sa salita ng Diyos. Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. And may I request all of you to please read our text this morning. Kung nahihirapan po kayong makinig sa akin, kahit matulog na lang po kayo ngayong umaga para medyo makondisyon po kayo. Pero kung naiintindihan nyo po mga kapatid, so makinig po tayong gising at ating pong pakaingatan ang ating pakikinig ngayong umagang ito. Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Everybody please, ready, begin. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us pray. Aming Ama, dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa napakagandang umagang ito na kami po'y makakasamba sa iyo. Lord, we pray that you will again bless our hearts, O Lord. Nawa ang bawat isa po ay magbigay ng mataas na paggalang sa pakikinig po ng iyong banal na salita. At sa pagkakataong ito, another opportunity to prove na sa aming kahinaan, ikaw po ang aming kalakasan. So please help me, Heavenly Father. May you bless your people through thy word. May you empower me once again. May you fill me with your Holy Spirit. Give me wisdom and give the people understanding as they listen to your word today. Thank you so much. Even sa mga kasama po namin sa online, may you bless them, O Lord, sa pamagitan po ng pangangaral na ito. Sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang pagbabalik mo po ng boses ko, dakilang Diyos, upang patuloy pong makapangaral. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. So, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. In verse number 10, napakagandang paalala po, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Gusto ko pong hatiin po itong talata natin sa 3 bahagi. Una, the enlightenment about salvation. Okay? Yung pong pagliliwanag o kaliwanagan patungkol sa kaligtasan. Ikalawa po, the experience of salvation. Yung pong karanasan ng kaligtasan. At ang ating pong magiging emphasis ay yung pong verse number 10, the expectation of salvation. So ano po yung tatalakay natin? The enlightenment about salvation, the experience of salvation, and the expectation of salvation. Sa idea po ng enlightenment, mahalaga po ito kasi ang tao po ay confused. Marami po tayong naririnig na katuruan patungkol sa kaligtasan. Sa usapang kinagisnan, sa usapang relihiyon, sa usapang mga iba't ibang paniniwala,
makakarinig po tayo ng iba't ibang turo ng kaligtasan. Kaya nga napakaganda na sa teksto natin, napakaliwanag ng sinasabi ng Bible tungkol sa kaligtasan. Ano po ang dapat maging liwanag sa atin patungkol sa kaligtasan? Ang sabi po, ang kaligtasan, biyaya ng Diyos. Salvation is by grace through faith. Ang linaw-linaw po, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sa pagliliwanag po, with matching emphasis, not of yourselves, not of your works. Pero alam po natin na naglipa na po ang katuruan na para sa kaligtasan, iba-iba po. May nagsasabi na kapag ka sumapi ka sa kanilang samahan, kapag ka sumapi ka sa kanilang relihiyon, maliligtas ka. Wala pong ganung turo sa Biblia. Kahit lahat ng relihiyon, sapian mo o ikaw ang sinapian. Hindi iyon ang makapagliligtas sa iyo. Okay? Wala pong malinaw na turo tungkol sa sinasabi na ang pagsapi sa relihiyon. Because if religion can save us, there is no reason for Jesus to die on the cross. There is no reason for God to give His only begotten Son. Ang reason po kung bakit ibinigay ang ating Panginoong Jesus, ang reason po kung bakit kinailangan niyang magtigis ng dugo, ang reason kung bakit siya po'y namatay, nalibing at muling nabuhay, ang reason kung bakit siya ay nagbigay ng matinding sakripisyo sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen? So it is always good to remind the people to teach the people about this truth. So this is about the enlightenment of salvation, about salvation. Na ang kaligtasan daw po grace. So it is good to learn that the work of salvation is 100% work of our Lord Jesus Christ. Wala po kung contribution doon. Wala po tayong bahagi. Sa usapang kaligtasan, 100% gawa po ng Panginoon yan. Sapagkat sa katotohanan, John 14:6, si Jesus lang po ang daan patungo sa langit. 1 Timothy 2:5, siya lang po ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Acts chapter 4 verse number 12, siya lang ang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Napakaliwanag po ng turo ng Biblia. At ang sabi po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. If you are a visitor this morning, I would like you to understand that from the Word of God, the teaching is very clear that salvation is a free gift. Ito po ay regalo ng Diyos sa sino mang mananampalataya sa Kanya. Kasi kapag ka ang tao maliligtas dahil sa gagawin niya, hindi na po grace yan. Kapag ka ito po'y nasa pagsisikap natin, hindi na po grace yan. Kung ito po'y pinagtrabahuan natin, hindi na po grace yan. Ang sabi po ng Bible, for by grace are ye saved through faith. Pananampalataya po, mga kapatid. Okay? Hindi ng sarili mo, hindi ng iyong mga gawa. At ang sabi po, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Gusto ko lang pong kunin natin yung diwa. Na bakit po doon sa dulo, sinabi po yon upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ngayon nga lang po, mga kapatid, makakakita tayo ng mga tao na kung manghamak ng iba, diba? Para pong yung Pariseo, hindi ako katulad ng publikano na yan. Ako ay ganito, ako ay ganito, ako ay ganon. Pero yan, yung tao yan, doon pa lang po sa senaryo, doon sa parable pa lang po ng Panginoon, pagka may tao po na medyo nakita niya na nakakahigit siya sa iba, kung manghamak na, wagas. Di how much more pa kung kaya ka maliligtas dahil sa gawa mo, dahil sa pagsisikap mo, di ba ka mamaya pati sa harapan ng Panginoon, magmapuri ka at sasabihin mo na kaya naman ako naligtas, nagpakabait naman ako ginawa ko lahat ng magagawa ko. Hindi po ganon. Ang sabi ng Bible,
Ang turo ng kaligtasan, biyaya sa pamagitan ng pananampalataya, and because of that, we will all thank the Lord. All of us will thank the Lord. Why? Because all of us will claim and only claim that the reason why we are saved, it is because of the grace of God. Kaya kapag kami nagsabi sa inyong ligtas siya kasi nagpakabait siya, ang sabi po ng Bible, hindi kabaitan. Kung sasabihin niyang kaya siya ligtas dahil miyembro siya ng isang sekta o reliyon, ay hindi po yun ang kaligtasan. Pero kapag kayong tinanong nyo, nagsasabing siya'y ligtas at sinabi, kasi nanampalataya ako sa Panginoon sa ginawa ni Jesus Christ para sa akin, yun ang tunay na ligtas. As long na totoo. So, that is very important. The enlightenment about salvation. Point number 2, the experience of salvation. Wala naman pong kwenta na naintindihan mo ang kaligtasan pero hindi mo naranasan. Diba? Magandang naliwanagan ka patungkol sa kaligtasan at ito ay magandang naranasan mo. Maliwanag po sa sulat ni Paul na ang pagkakasabi niya, for by grace are ye saved. Pansinin niyo po yan. For by grace are ye saved. Ano po yung gamit, mga kapatid? Hindi ba past tense? For by grace are ye saved. Ibig sabihin, ang kausap niya, mga ligtas. Ang kausap niya, mga Kristiyano. At ipinapaalala niya, kaya kayo ligtas dahil sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya kayo'y nangaligtas. Kaya nga mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit ako at ikaw dapat thankful tayo sa Panginoon dahil sa biyaya niya na nagligtas sa atin. Ito po ang malinaw na kalagayan ng totoong na save. Verse 1. Ephesians chapter 2 verse 1. Medyo nahihirapan po ba kayong makinig sa akin? No. Opo. So kung nahihirapan po kayo, magtiis lang kayo. Kasi nahihirapan din naman ako magsalita, pero tinutuloy ko. Pareho na lang po tayo. Sa verse number 1, ang sabi po, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. It is good also to understand na bilang tao, patay tayo, spiritual. Okay? Ang ibig sabihin, tayo po'y mga hiwalay sa Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos? Binuhay niya po tayo. Ang idea po dito, salvation, na tayo'y iniligtas ng Panginoon, na tayo'y binuhay niya, nang tayo'y mga patay dahil sa pagsalangsang at kasalanan. Kasi ang sabi po ng Romans 5:12, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so then death passed upon all men, for that all have sinned. Lumalabas sa declaration that from Adam, we are all dead. We are all spiritually dead. But praise God, after experiencing salvation, ang naging katayuan na natin, binuhay po tayo ng Panginoon. Meaning, because of His grace, we are saved. Now, mahalaga po ang bawat tao, maranasan po nila yung kaligtasan. Kasi, kahit na maging pinakamayaman ka sa mundo, kahit na ang ganda-ganda ng sasakyan mo, kahit na ang ganda-ganda ng bahay mo, kahit na ang ganda-ganda ng asawa mo, kahit na ang ganda-ganda ng kabuhayan ninyo, hanggang lupa yan. Ang tanong po, kung wala kang kaligtasan, ano mangyayari sa lahat ng yan? Lilipas, mawawala, o kaya iiwan mo rin yan pag namatay ka. Kaya sa Biblia, ang mahalagang turo, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what shall a man give in exchange for his soul? I am telling you this morning, huwag niyo pong baliwalain yung kaligtasan na biyaya ng Panginoon. Panampalatayanan natin siya sapagkat kung mayroon pong pinakamagandang karanasan sa mundong ito, ay ang karanasan ng iyong kaligtasan. Amen? The experience of salvation through our Lord Jesus Christ. How about you this morning? Naranasan mo na ba ang kaligtasan ng Panginoon? September 7, 1984, hindi ko makakalimutan, yan po ang eksaktong date na kung saan naintindihan ko po ang mensahe na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. I have put my trust in the Lord. I accepted Him in my heart
by faith as my Savior, and since then, hindi po ako nag-alinlangan, pinangawakan ko ang pangako niya na buhay na walang hanggan, na ako ay ligtas dahil sa Panginoon. Not because I am good, not because I am better than others, not because I have my group, not because of anything else, but because of the grace of God, because of our Lord Jesus Christ. Amen? So, okay na po tayo sa una. The enlightenment about salvation. Pangalawa, the experience of salvation. Dito na po tayo ngayon. Kasi ang title natin, Created unto Good Works. Created unto good works. So, ang emphasis natin, the expectation of salvation. If heaven is the only reason why God saved us, ang tanong, save na tayo, pero bakit hindi pa niya tayo dinala sa langit? Sa totoo lang, excited na ba talaga kayo? Diba? Pagka save ka, saan ka pupunta pag namatay ka? Naniniwala ba kayo napakaganda ng langit? Napakasarap na lugar ng langit, di po ba? Pero excited na ba kayo? Di ba? Mga kapatid, I want to remind everyone that as I understand our text this morning, I realize that heaven is not the only reason why God saved us. Ang sabi ng verse number 10, sabay-sabay, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good work, which God, okay, had ordained before the world began. So, that we should walk in them. So, makikita nyo po, mga Kristiyano, na ang kalooban ng Diyos, matapos na maligtas ka, ang sabi po kasi, ikaw ay iniligtas. The idea of the word created unto good works. Ang ibig sabihin po niyan, hindi po yung creation sa idea na nilikha ka niya bilang tao. It is about our new creation in Christ. Meaning, pag na-save ka kasi, bagong nilalang ka. Okay? So, kunin natin, sa idea po na nilikha ng Diyos ang tao, may purpose. Mga kapatid, in the same way, iniligtas niya tayo with purpose. May dahilan kung bakit niya tayo iniligtas. Balikan niyo po, diinan po natin yung verse number 10. Ang sabi po, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God that before ordained that we should walk in them. So, ang Kristiyano po, magandang mapalalahanan, opo, malinaw sa iyo, tama yung salvation mo, naranasan mo yung kaligtasan, pero alam mo ba, ang expectation, bilang saved ka, na ang sabi po, kailangang lumakad tayo sa tamang lakad. Amen? That we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So dito nililiwanag natin na hindi po tama na pinag-aaway ng mga nagbibiblia si Santiago at saka si Pablo. Si Apostle Paul at si James hindi po magkakontra. Kasi ang sabi raw po ni Pablo, hindi sa mga gawa. Pero si James daw, ang sabi raw po, mga kapatid, James daw hindi James Dean, mga kapatid. Ang sabi raw po ni James, faith without works is dead, being alone. At ang simpleng understanding, ang dalawang ito'y tumalakay sa magkaibang aspeto. Ang tinalakay ni Apostle Paul, justification of man. Kung ang pag-uusapan ang tao ma-justified by faith. Si James, ang issue naman niya, justification of faith. Are you listening? Diba? Paul is actually discussing the justification of man. And it is by faith. While James is pointing out the justification of a genuine faith. Kasi marami po magsasabi, nanampalataya ako, nasaan ang tibay ng pananampalatayang yan? Nasaan ang pruweba ng pananampalatayang yan? Kaya ngayon po, yun yung tinatalakay natin, na ang kaligtasan sa pananampalataya, pero ang nanampalataya may inaasahan ng Panginoon na bilang mananampalataya, dapat tayo po ay lalang at likha, iniligtas
para sa mabubuting gawa. Amen? I do not know if you can still remember my message about doing good. Diba? Yung paalala natin sa paggawa ng mabuti. Let us always choose to do good. Ang problema, sinasabi natin, Kristiyano tayo, pero ang pinipili natin, mali. Ang pinipili natin, yung masama. Kung tayo po'y mananampalataya, dapat ang pagpili natin kung ano ang tama, kung ano ang mabuti. Yan po ang kalooban ng Diyos. Amen? Let us choose to do good. Sabi ng Biblia, ang kasalanan, hindi lang yung ginawa mo yung masama. Kasalanan din daw po na hindi mo ginawa ang mabuti. Nasusundan niyo po? Nasusundan niyo po mga kapatid? Kasalanan kapag kayong masama ginagawa mo. Pero wag mong makalimutan, kasalanan din na yung mabuti hindi mo ginagawa. Yan po yung itinuturo nating sin of commission and sin of omission. Okay? Ang sin of commission, ang sabi po, whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. And through that sin, nagigrieve natin ang Holy Spirit. Okay? Bawal niya, ginagawa natin. That's grieving the Holy Spirit. Pero James 4:17, ang sabi po, and to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. So nakita nyo po, mali yung kaisipan mo na ang tingin mo lang, ang kasalanan, yung ginawa mo yung bawal, yung ginawa mo yung masama. Hindi po yun lang. Isang panig lang po yun. Yung isang panig ng kasalanan, yung mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan din daw po yun. Ang tawag doon, sin of omission. At dyan naman, quenching the spirit naman ang kaso natin. Naku-quench natin ang banal na spirito. Eager siya na umaten ka, hindi ka umaten, napatay ang ningas. Eager siya na mag-pray ka, hindi ka nag-pray, napatay ang ningas. Eager siya na magbigay ka, hindi ka nagbigay. Kasi mabuting umaten, mabuting magbasa ng Bible, mabuting mag-pray, mabuting magbigay. Lahat ng mabuti na hindi mo ginagawa, naku-quench ang Espiritu ng Diyos. Yan po ay kasalanan. Amen? Kasi hindi na para idin pa na yung masama, ginawa mo, kasalanan. Kahit unbeliever, alam yan. Na ang masama, ginawa mo, kasalanan yan. Masama yan. Pero ang hindi nila naintindihan, yung mabuti, alam mong mabuti, pero hindi mo ginagawa, kasalanan din yan. Diba? And to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Now, it is always good to choose to do good. Piliin mo kung ano yung mabuti. At kung alam mo mabuting ginagawa mo, continue in doing good. Huwag kang mapagod. Ha? Huwag kang bibitaw. Ang sabi po, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Pero ito ang problema. Pagka po ginagawa natin ang mabuti, andun po yung laging atake ni Satanas. Nandyan po yung kanyang panggagambala. Papangihinain ka niya, dadayain ka niya, na para bang walang kabuluhan ng lahat. Walang nakakapansin sa iyo, walang pumupuri sa iyo. Mga kapatid, walang pumansin, walang pumuri sa iyo. Alam mong mabuti yung ginagawa mo. Kahit gaano kahirap, alam mong tama ang ginagawa mo, wag na wag kang manghihimagod. Amen? Wag na wag kang titigil sa alam mong mabuti. Pero gagawin ni Satanas ang lahat. Kaya ang paalalang pangatlo, cleave to that which is good. Choose to do good, continue in doing good, and cleave to that which is good. Ano ang idea ng cleave? Di ba? Manginapit ka. Ang idea po ng cleave, talagang parang yung naimbentong pandikit, yung mighty band, na talagang wala ng tanggalan. Pagka ikaw ay gumagawa ng mabuti, dapat walang tanggalan. Natisod ako sa Kanya. Cleave to that which is good. Huwag niyong papayagang may maglalayo sa inyo sa kabutihan. Huwag kayong papayag na may hahatak sa inyo mula sa kabutihan patungo sa kasamaan. Mga kapatid, pag alam mong tama, kapitan mo. Hindi kami marami, iilan lang kami. Hindi paramihan ng tama. Hindi paramihan ng tama. At wag na wag niyong iisipin pag marami, ang mali, nagiging tama. Wag niyong iisipin pagkasikat ang gumawa, ang mali, nagiging tama. Tandaan niyo po na ang mali ay laging mali, kahit sino ang gumawa. Okay? Now, dito po sa ating pong magiging pagtatapos sa mensahe. Maganda palang minamalat si Bishop. Ang iksi lang.
Ang sabi ko, dito tayo magtatapos sa mensahe. Pero hindi ko sinabing matatapos na ang mensahe. Di ba? Mga kapatid, sa idea po, bakit tayo niligtas ng Panginoon? Ang sabi po, created in Christ Jesus unto good works. At ito raw yung dapat nating lakaran. Ito yung naitalaga ng Diyos na dapat nating lakaran. Ano po yung mabubuting bagay na yan? Di ba? Number 1, it is going and reaching the lost. Sa usapang Kristiyano, iniligtas ka ng Panginoon to go and reach the lost. Soul winning. Diba? Bilang mga mananampalataya, iniligtas ka ng Diyos para maging kasangkapan ka niya sa ikaliligtas din ng iba. Kaya dito po, lagi nating dinidiin na ang kalooban ng Panginoon, kung Kristiyano po tayo, John 15:16, "You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you." Ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, humayo tayo, abutin natin ang mga nawawalang kaluluwa. Kaya itong challenge na ito, mga kapatid, nawa, maramdaman natin this coming Sunday. Tingnan nyo naman, malat na pastor nyo para ma-encourage lang po kayo, para mapalalahanan lang po kayo. Kung gusto nyo talagang i-celebrate ang anniversary natin, tinitiyak ko nang magpapasaya sa Diyos ay ang kaganapan ng kanyang kalooban na ang mga naligtas ay dapat humayo at maglapit ng kaluluwa sa Kanya. Huwag kang pumayag na wala ka man lang bisitang madadala sa linggo. Diba? Let us fulfill the task. Let us follow the commission. Ang utos ng Panginoon, go and preach the gospel. Go and win the lost at any cost. Kaya sa darating na linggo, kahit anong ganda ng anibersaryo, kahit gaano kaganda ang mga programa, kung hindi tayo makapag-aakay ng kaluluwa, mga kapatid, defeated pa rin ang purpose. Because I believe, ang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Panginoon upang tayo ay humayo at abutin ang mga nawawalang kaluluwa. Amen? Baka mamaya, miyembro ka ng church na ito, pabanjing-banjing ka pa dyan. Baka mamaya, pabonjing-bonjing ka lang dyan. Diba? Baka mamaya, hindi ka yata nagpaplano. Ang dami mong kaibigan, wala ka na-invite. Bakit? Bakit? Ang dami mong kaibigan, ba't di ka nakapag-invite? Ano po ang reason? Nahihiya ka? Samantalang yung mga gawain sa labas, masasama, hindi ka nahihiya? Nakakahiya ba na akayin mo ang tao sa Panginoon? Nakakahiya ba na sabihin natin sa kanila na ang Panginoon ang siyang tagapagligtas? Bakit hindi mo mayaya ang kaibigan mo? Bakit hindi mo mayaya? Mahal mo ba talaga sila? Tandaan niyo po, mga kapatid, niligtas tayo ng Panginoon. Pinili tayo ng Panginoon upang maakay natin ang iba sa Kanya. Amen? Mga kapatid, ang linaw po ng mensahe natin. Go and reach the lost. Kaya, sino sa inyo yung may mga bisita na sa linggo? Pakitaas ang kamay. Naku po. Ayan. Opo, ano plano nyo sa buhay, mga kapatid? Magpapaganda? Magpapaganda ng suot? Ha? Di ba ang campaign natin? Loving the Lord by loving the lost? Di ba? Kung barbero ka, kayang-kaya mo mag-invite. Itapat mo sa aahitan mo siya. Attend ka ba sa linggo o hindi? Di ba? Ganun lang po yun, mga kapatid. What I mean to say, kung may kaklase ka, imbitahan mo. Kung may kaibigan ka, imbitahan mo. Yung kapamilya mo, imbitahan mo. Ang 200 po, hindi marami, mga kapatid. Sapagkat ang tunay na marami, yung mga mapapahamak sa impyerno, kung walang mga Kristiyano na mag-aakay sa kanila sa Panginoon. Di ba? Mga kapatid, iniligtas tayo ng Panginoon to go and reach the lost. Diba? Pangalawa, to give and reveal our love. Diba? Para magbigay at ipahayag ang ating pag-ibig. Kung good works ang pag-uusapan natin,
Mga kapatid, magandang meron tayong kawang gawa. Biblical po yan. Yung manglimos, biblical po yan. Yung tumulong sa mga charity works, biblical po yan. And that is godly. But listen, meron pong biblical at systematikong paraan ng pagbibigay na ito raw po ay pagkakataon upang ipahayag natin ang ating pong pagmamahal. Diba? Don't just say you love God. You better reveal it. You better prove it. You better manifest that love. Kaya nga nabe-bless ako sa mga members natin eh. Kasi sa totoo lang, hindi tayo mayayaman dito. Diba? Si commissioner lang po ang mayaman dito, mga kapatid. Hindi tayo mayayaman. Diba? Pero nakakatuwang isipin na ang mga members natin hindi mayayaman, pero pagdating sa bigayan, sa gawain ng Diyos, parang mayayaman. Alam nyo, minsan sa bigayan, nawawala yung mayayaman eh. Naku, ang hirap-hirap ng buhay namin eh. Pagkabigayan po yan. Pero nakakatuwang isipin na hindi tayo mayayaman. Pero pagka may gawain ng Diyos, pagka meron pong mga bagay na gagawin para sa Diyos, para kang mayamang magbigay ah. Diba? Buti nga yung asawa ko, hindi ako sinisita eh. Diba? Pa, ang laki naman ang commitment mo. Eh, buti po hindi. Diba? At ang alam ko, dadagdagan pa niya. So mga kapatid, tatandaan niyo po yan. Pagka ang gagawin niyo mabuti, huwag kayong manghihinayang magbigay. Diba? Ang panginayangan nyo, yung mga ginagastusan nyo na wala namang kabuluhan. Yung mga ginagastusan natin na minsan nagdudulot pa ng problema sa atin. Mga kapatid, anumang pagbibigay, pag ito'y sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon, titiyakin ko po sa inyo na yan ay hindi mawawala ng kabuluhan. But make sure na sa ating pagbibigay, yan naway maging kapahayagan ng ating pag-ibig. Amen? Maaaring sinasabi ng anak mo, Mami, bakit? Hindi naman tayo mayaman eh. Ba't magbibigay tayo ng ganun sa... kasi anak, mahal natin ang Panginoon eh. Ha? Mahal natin ang gawain ng Panginoon. Mahal natin ang mga manggagawa ng Panginoon. Mga kapatid, ito po ang dapat maging dahilan ng ating pagbibigay. Hindi para sumikat, hindi para magpasikat, hindi para tayo ang bida, hindi para magmagaling, hindi para manghamak ng iba, kundi ang dahilan natin talaga, mahal natin ang Diyos. Yes. In everything na ginagawa natin, dapat gawin natin ito dahil mahal natin ang Diyos. So what is number 1? To go and reach the lost. Number 2, to give and reveal our love. Number 3, to glorify. Amen? To glorify and to revere the Lord. Upang ating pong luwalhatiin at bigyan ng mataas na paggalang ang ating Panginoon. Iniligtas niya tayo upang luwalhatiin siya. Iniligtas niya tayo para sa mabubuting gawa. At sa bawat gagawin natin, ang pinaka-ultimate goal is always to glorify the Lord. Matthew chapter 5, verse number 16. Matthew chapter 5 and verse number 16. And let your light so shine before men, that they may see what? That they may see? And because of that, anong gagawin nila? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mga kapatid, bigyan natin ng mataas na paggalang ang pangalan ng Panginoon. Sa papanong paraan, do not they blaspheme that worthy name by the which you are called. Huwag niyong hayaan na mapusong ang pangalan ng Panginoon. Huwag nating hayaan na hahamakin ang pangalan ng Panginoon. Huwag nating hayaan na dahil sa buhay natin, mamababain nila ang Panginoon. Manapa ang kalooban ng Diyos. Iniligtas niya tayo upang maging kapurihan niya, upang maging kalwalatian niya. Mga kapatid, let us glorify and revere the Lord. Amen? Kaya pag umaten tayo, hindi kailangan bago ang damit natin. Hindi pagandahan ng suot, pero dapat maayos at nagpapakita ng ating paggalang sa Diyos na ating sinasamba. Amen? Yun po yung point natin eh. Hindi tayo paligsahan sa pagbibigay dito. Ang gusto natin, may paramdam natin yung pagmamahal natin.
Di ba? Hindi po tayo takot na ipangaral ang Ebanghelyo kasi naniniwala tayo na mahalaga sa Panginoon ang bawat kaluluwa. Kaya ngayong anniversary na to, kung meron tayong iaalay, kung meron tayong ihandog sa Diyos, ang una nating ihandog sa linggo ng umaga, dali natin ang mga kaibigan natin, dali natin ang mga kakalasi natin, dali natin ang mga kamag-anak natin, dali natin ang pamilya natin. At please, huwag niyong kalimutan, dalin niyo sarili niyo. Ho? Baka mamaya sarili mo na lang, hindi mo pa maimbitahan. Diba? Niyayaya ko po yung sarili ko, Bishop. Ayaw niya talaga eh. Yun po, napakabigat. Kung sarili mo na, hindi mo pa ma-invite. Paano mo ma-invite ang iba? Natatawa tayo, pero nangyayari yan. Na minsan yung sarili natin, di ba? Ayaw, kumakalaban. Sinasabi ng Espiritu ng Diyos, linggo ngayon. Ito lang pahingi, sabi nung sarili. Mga kapatid, I hope and I pray na kahit na limitado ako, naramdaman nyo pa rin yung sufficienting biyaya ng Diyos. Sana nakita nyo po na kahit may human weakness, nandyan ang kalakasan ng Panginoon. Sana ngayon pong umagang ito, naliwanagan pa rin po tayo, hindi sa malakas na boses, kundi sa makapangyarihang salita ng Diyos. Amen? At ngayong sandaling ito, paalala, dapat maintindihan ng tao ang tamang turo ng kaligtasan. Dapat maranasan ng tao ang kaligtasan. At dapat makita sa buhay ng mga tunay na naligtas ang dahilan ng Diyos kung bakit tayo niligtas. Created unto good works. Mga kapatid, let us go and reach the lost. Let us give and reveal our love. Let us glorify and revere the Lord. Mga kapatid, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Tumayo po tayong lahat. Everybody stand up, please. Nakayuko at nakapikit ang bawat isa. Sa church na ito, lahat ng mga first-time visitors na hindi po galing sa local Baptist church, sa Baptist church. Basta may bisita po tayo, gusto po naming may share sa inyo ang maliwanag na turo ng Biblia patungkol sa kaligtasan. If you are a first-time visitor at hindi mo alam kung paano matitiyak ang kaligtasan, hindi coincidence na nandito ka. The Lord appointed this day for you to secure your salvation. Kaya kung ikaw ay hindi nakatitiyak ng kaligtasan, gusto ko malaman mo, si Jesus, ang biyaya niya sa pamagitan ng pananampalataya ang magliligtas sa iyo. Kung ngayong umaga, gusto mong tanggapin si Jesus ng buong pananampalataya sa puso mo bilang iyong tagapagligtas, mari ba makita ko ang iyong kamay? May you please raise your hand? If you want to receive Christ in your heart this morning as your Savior, mari ba makita ko yung kamay? Huwag kang mahiya. Mayroon po ba? Huwag po tayong mahiya. Bisita ka ngayong umagang ito, hindi mo tiyak ang kaligtasan, pero naniniwala ka sa Jesus ang tagapagligtas at nais mo siyang tanggapin ngayong umaga. Salamat po, salamat po. Meron pa po ba? Pakitaas niyo po ang inyong kamay. Huwag niyo pong ikahiya na tanggapin si Jesus sapagkat yan po ang paraan para tayo. Salamat po, salamat po. Lahat ng nagtaas ng kamay, please, ipananalangin ko po kayo. Mari po kayong lumapit dito sa harap. Huwag po kayong mahiya. Nakayuko at nakapikit ang bawat isa. Hindi po nakakahiya na tayo po'y lumapit kay Jesus. Ang nakakahiya po yung masama. Pero yung mananampalataya ka kay Jesus, ito po ang dakilang kapasyahan na po pwede nating magawa sa ating buhay. Meron pa po ba? Yung nagtaas po ng kamay, salamat po. Salamat po sa inyong katapatan, Nay. Salamat po. Nililiwanag po natin sa Biblia po ngayong umaga, ipinaunawa po sa atin, ang kaligtasan po hindi sa magagawa natin, sa ginawa po ng Panginoong Jesus. Kaya po siya nagpakasakit, nagpakahirap para tayo po ay kanyang iligtas. At ang pananampalataya po nating totoo,
Yan po ang makapagliligtas sa atin. Natutuwa po ako sa katapatan ng inyong puso. Pinapaalala ko lang po sa inyo, September 7, 1984, ginawa ko po yan. Aking pong pinanampalatayanan si Jesus bilang aking tagapagligtas. Kaya ngayon po, kayo po na nandito sa harap, so nais ko lang po na manalangin po kayo. Tawagan po natin ang Diyos. Mataimtim, sumunod po kayo sa panalangin ito. Diyos po ang ating tawagan. Gawin niyo po ito ng tapat sa inyong puso. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Ako po'y marumi sa iyong harapan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin mo po ako, Panginoon. Salamat po sa ginawa mo para sa akin. Salamat po sa sakripisyo mo, O Diyos. Ngayong sandaling ito, buong pananampalataya, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Manahan ka sa puso ko, Panginoong Jesus. Buong pananampalataya, ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa akin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sumunod po ba kayo sa prayer? So kung tayo po ay may taimtim na nanampalataya, tinanggap po ba natin siya? Ang sabi po ng Bible, hindi po tayo mapapahamak. Tayo po may buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Mari na po kayo mabalik sa inyong upuan. Members of the church, if you are already a believer, if you really believe that you are saved, naintindihan po ba natin ang mensahe? Hindi po ito ganun lang. May purpose, may reason why the Lord saved us. If the message of God is very clear to you this morning, at marahil po ang Banal na Espiritu binagabag ka, ang konbiksyon ng Banal na Espiritu ay malakas sa puso mo, nakita mo yung mga bagay na dapat mong i-apply bilang mananampalataya, po pwede pa na sa kababaan ng kalooban, kayo ng Diyos ay magtagpo sa kanyang altar. If the Lord talks to you and the Lord touch your heart through this message, and the Holy Spirit is convicting you, and you would like to respond, the altar is now open for you to come, to kneel down, to pray, to talk to God, and to tell God, Lord, thank you for reminding me. Thank you for rebuking me. Thank you for your word. Thank you for saving me. Thank you for enlightening my mind. Thank you for making clear to me this morning the purpose why you saved me. The altar is open. Ito po, dito sa harap, huwag niyo pong sincerely before God this morning. Paalala po, iniligtas tayo ng Diyos para sa mabubuting gawa. Iniligtas tayo ng Diyos upang humayo. Iniligtas tayo ng Diyos upang mahalin ang kanyang gawain. Iniligtas tayo ng Diyos upang luwalhatin ang kanyang pangalan. Ngayong sandaling ito, mga kapatid, lagi po nating piliin na gawin ang tama. At huwag tayong manghimagot sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng tama. Kapit po tayo anuman ang mangyari sa kung ano po ang mabuti, kung anuman ang tama. Sige po, you pray to God this morning. You tell God, Lord, I really need this message. At narito po ako upang tumugon sa iyong pangungusap. Dakilang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sa iyo pong kabutihan sa amin.
Thank you for saving us, Heavenly Father. Thank you for enlightening our minds through your words. Lord, thank you for reminding us this morning na bilang mga ligtas, kami po'y niligtas mo para sa kabutihan, para gawin ang tama, para gawin ang kalooban mo, para gawin ang nakalulugod sa iyo, Panginoon, ang humayo at maglapit ng kaluluwa, ang magpahayag ng pag-ibig sa aming mga pagbibigay at pagkakaloob, at ang laging luwalhatiin at bigyan ng mataas na paggalang ang iyo pong pangalan. Dakilang Diyos, inaasahan ko po na ang impact ng message na ito ay makikita sa buhay ng bawat isa, lalo na po sa naging paglapit namin ngayong umaga. Thank you, Heavenly Father, for the sufficiency of your grace. Thank you for your enabling grace. Thank you for helping me to still minister to your people. Thank you for using me as an instrument, as a channel of your blessing, Heavenly Father. Thank you for your love. We praise you, O God. We thank you for everything. Lord, nawa napapurihan ka namin. Napadakila ka namin, O aming Ama. Salamat po. Gamitin mo po ang mga buhay na ito na pinaalalahanan mo sa dapat naming lakaran, O aming Panginoon. We praise you. We honor you, O Lord. We glorify you. For all of these things, we ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat, please. Okay, mga members, may bubulong po ako sa inyo, ha? May bubulong po ako sa inyo. Kaya ganito boses ko kasi gusto ko bulong lang po. Gusto kong pasalamatan na kayo ngayon pa lang sa naging tugon nyo po para sa campaign po natin, para sa pagpapahayag natin ng pagmamahal natin sa Diyos sa mga manggagawa. Sa ngayon po, dahil sa kabaitan ninyo, nasa halos 50 pastor na po ang mabibigyan po natin ng blessing sa darating na linggo. Ang nakatutuwa nito, hindi lang po pastor, kundi pati asawa nila. Okay? Kagalakan ng puso ng Diyos una sa lahat, ng inyong pastor, at alam kong kaya kayo tumugon, kagalakan nyo rin po. Just try to imagine, hindi nyo po alam kung gaano kahirap, kung gaano katindi ang laban ng mga pastor na yan. Pero isang araw, makakaramdam sila ng pagmamahal mula sa isang church na sa celebration natin, imbis na intindi natin sarili natin, sila po ang ating inintindi. Amen? Kaya, thank you so much sa response po ninyo. Kami po, yung pamilya namin, kahit konti, wala po kaming regret doon po sa sacrifice namin. Kasi nakikita ko po na anumang sakripisyo po namin, hindi po maitutumbas sa laki ng pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? So kaya tuloy lang po tayo at sa darating na linggo, paalala, umaga, 9 o'clock. 9 o'clock. Ang target po, 10:30 tapos na para makauwi po kayo, makapag-ayos po kayo, dahil 2 o'clock po ng hapon sa bahay ng alumni, UP, bahay ng alumni, doon po tayo magse-celebrate. Sa mga kasama po natin, kung kaya nyo po, ang tema natin, Pilipiniana. Okay? Mga lalaki, huwag kayong magpipilipinyana. Okay? Pilipiniano ang sa mga lalaki. So baka magulat ako, ano ba tawag doon? Nakabarot saya yung mga lalaki natin. Pilipiniana, Bishop. So, ano po, gawin po natin ito, parangal din po talaga sa Diyos. Kasi excited na po ako. Tingnan nyo po, inatake ng Diyos yung choir director natin. Si Preacher Jabez, physically, di po ba? He is suffering now. Ako po, eto. Diba? Hindi ko alam kung sa anniversary may boses pa ako. Pero hanggat merong tinig, hanggat ako ay merong himig,
aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Amen? Okay, so, yun po mga kapatid. Kung gusto nyo pong marinig ang solo ko po sa darating na linggo, mga kapatid, ipag-pray nyong maayos ang boses ko. Pero pag hindi muna ako magpipilit. Ano po? Siguro po sa 50th anniversary po natin. Yun po ay kung magkikita-kita pa po tayo. Ho? So, pero excited na ba kayo sa anniversary? Amen. Ay, grabe. Ako po, sobrang excited na po ako, mga kapatid. Kanina po, nakabarong na ako. Sabi ko, wow, ang ganda nitong barong na to. Sa anniversary ko isusuot. Hinubad ko po, mga kapatid. Kaya lilima pa lang nakakita nun. Kaya pwede kong isuot po yan sa darating na linggo. So, excited ako sa gagawin ng Panginoon. Mga kapatid, di natin to gagawin para magpa-impress. Gagawin natin to para mag-express. Naintindihan nyo ba kahit ganito boses ko? Hindi tayo magpapala ng mga pastor para magpa-impress. Ang gusto natin, mag-express. Hindi natin maibabato sa Diyos yan. Kaya may mga object. Loving the Lord by loving the lost and the laborers. Kaya mga kapatid, makisama na po kayo sa matagumpay. Ito kagandahan sa church natin. Walang pilitan, pero wala ring pigilan. Amen? Walang pilitan sa ayaw, pero walang pilitan sa gusto. Pero ang paalala natin, kung hindi ka na nagbigay, huwag ka na. At ang paalala natin, kung nagbigay ka, huwag ka ring. Ano yung isa? Hindi yung hindi ka na nagbigay, kung ano-ano pa sinasabi mo. At hindi rin naman magandang dahil nagbigay ka, ang yabang-yabang mo. Dapat, basta nagbigay tayo from the heart, at nakita ko po, napatunayan ko po, not only once, not only twice, but napakaraming pagkakataon na talagang ang church na ito napatunayan na mahal natin talaga ang Panginoon. Opo, yung pastor nyo ba, tingin nyo, mahal ko Panginoon? Kaya ako kayo mahal kasi mahal ko ang Panginoon. Loving the Lord by loving you all. Amen? Mga kapatid. So, thank you so much. At tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pong closing prayer. By the way, yung mga i-ordain nating deacon at preachers, sa darating na linggo na po yan. Ho? So, sige po, para sa ating closing, tawagin po natin. Total, si Pastor po yung nag-host, si Pastor Orso naman sa closing. Para kung ano yung simula, parang yun din po ang ating pagtatapos. Malat na si Bishop, na ipasok pa yon. O yung camera, ano nyo lang po na maayos ang camera. Ayan po. Tayo po lahat ay tumikit, tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagpapala ng iyong minsay, Panginoon, na nagbibigay paalaala sa aming Panginoon sa kaligtasang ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat din, Panginoon, sapagkat ngayong umagang ito, may mga nakakilala at tumanggap po sa inyo. Salamat po sa biyayang ipinagkaloob niyo po sa aming mahal na Bishop, Panginoon, kahit po may kakulangan sa kanyang boses, Panginoon, pero patuloy na nakita po namin ang tunay na kapangyarihan ng salita mo. Amen. Pagpalaan niyo po ang bawat isa at aming dinadalangin, Panginoon, sa oras na ito, ang aming papalapit na anniversary this coming Sunday. Kayo po ang siyang patuloy na maghatid, Panginoon, ng mga iaalay po namin para po sa inyo sa umaga pa lamang hanggang sa hapon. Pagpalaan niyo po ang mga uwi, ingatan niyo rin po, Panginoon, at kayo po ang siyang patuloy na aming pinapupurihan. Ang bawat aming pong ginawa ay nawa, Panginoon, maging kaluwalhatian sa inyong harapan. Ito po aming sama-samang panalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, paalala lang, medyo nag-aangan tayo at nagpapasalamat tayo dahil ang Villa family, ang commitment nila talaga sa usapang pagpapakain, talagang nakalaan po sila. Kaya mas madali nating nagagawa po yung iba. Sa mga bisita po namin, welcome po kayo. Welcome po kayo kahit sa Sunday po. Welcome po kayo particularly doon po sa Thanksgiving natin. God bless everyone.